ang presidente ng Pilipinas na mambubudol, mga kababayan, umuwing luhaan. Hindi nakabudol sa ginanap na APEC Summit sa South Korea, mga kababayan. Alam niyo po bang hanggang sa kahuli-hulihang oras sa pagtatapos ng APEC Summit sa South Korea, mga kababayan, ay sinusubukang mambudol ni Gonggong Marcos, mga kababayan, ang presidente ng South Korea. Pero kasamaang palad ni Gonggong Marcos, mga kababayan, hindi niya po nabudol. Meron siyang inalok, pero tinanggihan po. Para sa akin, pagtanggi itong naging sagot, mga kababayan, ng presidente ng South Korea. O eto, basahin ko po ang balita, mga kababayan. Maliban dito, marami pa po tayo pag-uusapan. Naku, kung gaano kakapal talaga itong si Gonggong Marcos, mga kababayan, pagkatapos niyang birahin ang China, tapos ngayon bigla siya makikipagkamay. O unahin ko po muna ito. Ito ho, susubukan ko. Sino may sabi nito? O ito, ipagpatuloy ko yung basa para maintindihan po ninyo. Sa pagtatapos ng kanilang bilateral meeting sa APEC 2025 Summit sa South Korea, sumagot si South Korean President Lee Jae-myung matapos siyang imbitahan, ayan na, ni President Marcos Jr. na bumisita sa Pilipinas. Ayan, bisita lang naman, mga kababayan. Inimbitahan siya. Sabi ni Mr. Gonggong Marcos, baka pwede kang bumisita sa Pilipinas, sir? Akong bahala sa'yo, marami akong pulburon doon. Paliguan kita ng pulburon. Joke lang. Ito po, tuloy ko yung basa. Sa pagpupulong, buong sigla, mapasigla, talagang masigasig itong si Gonggong Marcos na imbitahan yung presidente ng Korea. Sa pagpupulong, buong siglang inimbitahan ni Marcos ang Korean leader na bumisita sa Pilipinas. Okay, ito po ang sabi ni Marcos mismo. Mr. President, I would like to invite you to come and visit us in the near future. Sa Tagalog, Mr. President, inaanyayahan ko po kayong bumisita sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Aba, asap, mga kababayan. As soon as possible, mga kababayan. Agad-agad, ura-urada. Demanding ka rin, no? Demanding pa ito si Gonggong Marcos, mga kababayan. Alam niyo po kung ano ang naging sagot, ng presidente ng South Korea. Ito. Susubukan kong bumisita sa Pilipinas. English. I will try to visit the Philippines. Sa madaling salita, mga kababayan, itong sinabi ng South Korean President para sa akin, isang pagtanggi na po ito, mga kababayan. Ito yung desente na pagkakasabi ng no. Para hindi masaktan yung taong nag-imbita sa kanya, yun na lang ang sinabi. Sige, susubukan kong bumisita sa Pilipinas. Pero ang katotohanan niyan, mga kababayan, sa loob-loob nung taong inimbitahan ni Bongbong Marcos, tinanggihan nga kitang umutang ng malaking halaga. Pabibisitahin mo ako sa inyo para ano? Utuin mo ko, bubudulin mo ko, hihikayatin mo ko at kalaunan, uutangan mo ako gayong napakalala ng korupsyon sa bansa mo. Ano ako? Bangag? Parang ganun lang, mga kababayan. Di ba? Siyempre, hindi ho magpapauto yung presidente ng South Korea kasi lahat po ng leader na mga pinuntahan ni Bongbong Marcos magmula pa lamang po, mga kababayan, sa ASEAN Summit
hanggang dito po mga kababayan sa APEC Summit, yung mga leader po na naroon, hindi po lingid sa kaalaman nila ang totoong nangyayari ngayon na napakalalang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga ganyan ang turing sa kanya eh. Di ba? Merong ibang leader na kinakausap niyang, subukan niyang kinakausap, pero merong isang leader na lalapit, hinahatak yung kinakausap niya. Para bagang sinasabing, wag mong kausapin yan. Mabubudol ka lang yan. Mismong yung kanyang mga mamamayan nga eh, itinatakwil na siya, siya lang may ayaw. Ang tigas ng muka. Ganon. Meron namang tipong makikipagkamay siya sa isang leader, pero hindi inabot yung kamay, kundi doon sa katabi niya. Diba, napakalaki insulto niyan. At higit sa lahat, yung siya ang tumanggap ng chairmanship, mga kababayan, sa susunod na taon, bilang ASEAN Summit chairman o host, ang litratong nasa likod si Duterte. Napakalaking insulto nun, mga kababayan. At kiniwento di umano yan ni Rigo Duterte, apo ni Tatay Digong, nung bumisita siya doon sa Dahig, Netherlands, sa detention facility ni Tatay Digong. Ikinuwento yan, ha? Alam niyo po ba, Lolo? Parang ganun ang senaryo. Habang tinatanggap po ni Bongbong Marcos yung chairmanship sa susunod na taon bilang ASEAN Summit chairman, ang litrato pong nasa screen na malaki, ikaw po, Lolo. Parang ganun siguro ang pagkakakwento. Alam niyo po ang naging reaction ni Tatay Digong, bahak-hak daw mga kababayan eh. Talagang humalakhak daw po ng tawa eh, si Tatay Digong eh. Di ba? Etong pagtanggi po mga kababayan, nitong South Korean leader o president, sinasabi niya, hindi niya man direktang sinabi na, no thanks, walang ganon. No. Hindi ako pupunta sa inyo. Walang ganon, siyempre para hindi niya mapahiya yung nag-imbita sa kanya. Maliwanag ho ito, mga kababayan. Susubukan ko. Parang ikaw lang ikaw, tayo, ganyan. Iniimbitahan ka ng taong, alam mo yung traitor sa'yo. O wag na lang yung traitor sa'yo, masyado mabigat yan. Yung tao na lang na kilalang notorious sa lugar nyo, kilalang durugista, ayan, kilalang tulak ng pinagbabawal na gamot, ayan, kilala ha. Tapos, birthday niya, nung taong kilalang notorious sa lugar ninyo o tulak ng droga, iimbitahan ka ng birthday. Pupunta ka? Siyempre ako hindi. Ako pupunta, mga kababayan. Mahirap na. Baka mapicture tayo dyan ng mga kapitbahay natin. Kilala yan na ganyan ang trabaho niya. Pag nakita kang naroon, nakipaglaklakan ka ng alak, ang iisipin ng taong makakakita sa inyo, wala na. Bangag na rin siya. Ano? Tropa pala kayo. Ngayon, halimbawa't ibabaybas yan o iimbestigahan, damay ka. Di ba? Parang ganun lang kasimple yung sample ko, mga kababayan. Ganun din siguro ang naiisip nitong South Korean leader o president na inimbitahan ni Bongbong Marcos na bumisita sa Pilipinas, pero ang sagot, susubukan ko sa madaling salita. Susubukan ko kung maaatim kong bumisita sa bansa mo. Baka utangan mo ako. Hindi mo ako bayaran. Mabudol mo ako. Yan, mga kababayan, ang napapala ng isang leader. Alam mo yung leader na walang magandang plano sa bansa niya ba? No? Hindi na po kasi lingid sa kaalaman ng mga leader na yan. Nakarating bansa natin na ang nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Alam na mga yan, yung mga leader na alam nila na si Duterte ang nagpalibing sa kanilang tatay, sa libingan ng mga bayani. Alam nila yan, mga kababayan. Hindi naman tanga yung mga yan eh. Meron niyang mga intel, talagang gumagana ang intel nila.
Ginagamit nila talaga ang pondo nitong mga presidente na ito ng mga karatig bansa, ang intelligent fund nila para malaman nila kung sino kung ano ang mga balibalita sa mga bansang karatig bansa nila. Hindi katulad ni Marcos, meron siyang sariling intel fund, mga kababayan, ginagamit lang sa mga mga kumukontra sa kanila o mga mga kritiko nila. Doon nila ginagamit. Sa madaling salita, hindi po nagagamit ng maayos. Di ba? Ang intel fund, para sa akin, ng isang pangulo, gagamitin mo yan. Aalamin mo kung ano ang galaw ng ekonomiya ng mga kapitbahay mo. Yan. Maliban dyan sa mga krimen, natural naman na yan. Lagi naman ginagawa ng mga presidente yan. Yung ekonomiyang paano tumatakbo, paano umuunlad yung ekonomiya ng karatig bansa mo. At magiging pattern, gagayahin mo para umunlad din ang ekonomiya mo. Oras na magkaroon ng ganito mga pagtitipon, Asian Summit, APEC Summit, madali ka makahikayat kasi ang ekonomiya mo gumaganda. O kita mo siya, tinatanggihan.